Narito na ang may init na balita at impormasyon ngayong linggo. Mga Sanosenyo, patuloy ang pag-arangkada ngayong 2026. Tagumpay at life goals ng mga kawani, tampok sa unang flag raising ceremony. Mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, balik sesyon na. Serbisyo para sa mga Sanosenyo, nagpapatuloy. Bayanihan para sa kalikasan, mas pinaigting. Mga barangay sa The Rising City, patuloy ang pakikiisa sa weekly cleanup drive. At business permits renewal nagumpisa na. Mas mabilis na proseso, isinulong ng Business Permits and Licensing Office mula sa New Government Center. Narito na ang Sa public hearing ng Dragon Reform Bayanihan ng mga Sanosenyo, ng mga tumagat at kwento ng tagumpay. Ito ang Balitang San Joseño. Magandang Sanosenyo, ngayon ay Biyernes, ika-9 ng Enero taong 2026. Ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang Sanosenyo. Unang Lunes pa lang ng taong 2026, iba't ibang mga kwento na ng tagumpay at pag-asa ang sinalubong ng mga kawani ng pamahalang lungsod ng San Jose del Monte. Ang mga kwentong good vibes na yan, pati na rin ang mga life goals ng mga Sanosenyo, alamin sa report ni Jello Darantina. Maligayang bagong taon po, Sanosenyo. Narito po tayo ngayon sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan, kung saan sama-samang isinagawa ng mga kawani ng pamahalang lungsod ang unang flag raising ceremony para sa taong 2026 na may pusong positibo at dala ang kani-kanilang mga pangarap at life goals para sa taong ito. Suot ang kani-kanilang mga ASEAN-inspired na mga kasuotan para sa flag raising ceremony, sama-samang ipinagdiwang ng mga kawani mula sa pamahalang lungsod at mga NGAs o national government agencies ang unang Lunes ng taon sa pamamagitan ng mga pagkilala at parangal na natanggap ng mga tanggapan, gayon din ng mga natatanging Sanosenyo sa huling buwan ng taong 2025. Pinangunahan ng magkatuwang sa serbisyo Mayor Florida Atirida P. Robes at Congressman Arthur B. Robes ang first Monday flag raising ceremony for 2026 na dinaluhan ng mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga, mga department heads at mga kawani. Sa ikalawang bahagi ng programa, kinilala si Calix Ugalde na itinanghal bilang Mr. Teen Bulacan 2025 laban sa mga pambato ng iba't ibang local government units sa lalawigan. Kinilala rin ang tagumpay ng mga bagong lisensyadong guro mula sa City College of San Jose del Monte sa nagdaang September 2025 licensure examination for teachers. Dagdag pa rito ang parangal na nakamit ng paaralan mula sa 18th Association of Local Colleges and Universities Commission on Accreditation National Conference Human Resource Development Award 2025 na tinanggap ni College President Dr. Roger S. Ambida, habang binigyang pagkilala naman si Mayor Atirida Robes bilang Model Local Chief Executive Awardee for 2025 ng parehong asosasyon. Mula naman sa City Youth and Sports Development Office o CYSDO, kinilala ang mga natatanging atletang Sanosenyong nag-uwi ng mga medalya sa nakalipas na 101st season ng National Collegiate Athletic Association o NCAA. Sa pangunguna naman ni City Veterinarian Dr. Arvin Agapito, binigyang parangal ang mga natatanging barangay sa lungsod sa kanilang mahusay at epektibong implementasyon ng Rabies Control Program. Iginawad naman ng Department of the Interior and Local Government o DILG Central Luzon ang High Functionality Rating Award sa City Planning and Development Office o CPDO sa pangunguna ni CPD Coordinator Regina de los Reyes, kung saan kinilala rin ang mismong pamahalang lungsod ng San Jose del Monte bilang Ideal Local Project Monitoring Committee o LPMC functionality sa buong Region 3. Sa sektor naman ng kalusugan, hindi rin nagpahuli ang ospital ng lungsod ng San Jose del Monte sa pangunguna ni City Health Officer Dr. Rosel Tolentino dahil nakamit nito ang 4 Green Star Viability 2025 National Awards para sa Green and Safe Health Facilities Recognition and Technical Conference sa isinagawang assessment ng Department of Health Facility Development Bureau, patunay ng patuloy na pagsisiguro ng #Handa sa Krisis ang mga pasilidad at patuloy na pagpapahusay sa mga serbisyong medikal sa mga Sanosenyo. I will be signing the memo for you, all of you, to attend the first Monday flag ceremony. When you are in the government, it is already a blessing of life and tenureship. God bless everyone and Happy New Year and Happy 3 everyone! So sa inyong lahat,
Tapos na ang Pasko at naway ang diwa ng Pasko, ang bagong taon ay panibagong bukas na naghihintay sa ating mga kababayan, ating mga kawani. Sana po ay ang taong 2026 ay mas maging mayabong pa sa ating lungsod at asahan ninyo ang ating pagtutulungan para mas lalo pa natin makamit ang tagumpay ng ating lungsod ng San Jose del Monte. Happy New Year, Area San Jose. Positive vibes na agad ng dulot ng mga pagkilala at parangal na ito sa mga Sanoseño sa pagsisimula pa lang ng bagong taon. Bukod pa rito, masaya ring ibinahagi ng mga kawani ang baon nilang iba't ibang aral, pag-asa at pangarap sa pagtahak ng taong 2026. Ngayong 2026, sinisiguro namin na isang magandang serbisyo publiko ang maihahandog ng ospital ng lungsod. Maraming pasensya ang babaunin ng mga staff para sa mga pasyente namin. Nais namin na maipagpatuloy at lalo pang mapagbuti ang aming serbisyo, lalo na ang pagpapalakad ng ospital ng lungsod. Sa aming mga kapwa Sanoseño, isang manigo at masiganang bagong taon po sa ating lahat. 2026 mas magiging masipag, magiging mas masaya sa paglilingkod sa ating mga mamamayan na Sanoseño at ayun sa lahat ng pagiging tapat serbisyo. Goal ko makapag-ipon. Mahalaga siya kasi syempre may mga kanya-kanya tayo na goals na gustong ma-achieve, maabot na kaya sobrang porsigido rin sa pagtatrabaho. Napakaganda at napakaayos, malusog, lahat-lahat na. Napakagandang taon. Lalo na ngayong darating, ngayong taon. Ang expect ko dito na una, yung biyaya ng Diyos, kalusugan. Pangalawa, yung lalong gaganda ang lungsod, ang syudad namin sa San Jose del Monte. Para sa akin, maayos yung aking pamilya, patuloy silang nag-abroad, patuloy silang bigyan ng kalakasan, at patuloy yung biyaya ng Diyos sa aming tahanan. Napakahalaga po pag usaping positivity na ho ang ating pinag-uusapan sapagkat alam naman ho natin na bilang isang pamalahan hindi ho tayo makakaiwas sa maraming mga pagsubok na maaari nating kaharapin along the way. Ngunit alam naman ho natin na kapag meron ho tayong tamang mindset at of course unity ng ating mga kasamahang mga personnel, panigurado ho makatitiyak ho tayong malalampasan ho natin lahat ng pagsubok mula ho sa San Jose del Monte City Jail Male Dormitory. Bumabati ho kami ng Happy New Year ho sa lahat ho ng ating mga kababayang San Joseño. Ang bawat tagumpay na ito sa pagsisimula ng taong 2026 ay kabilang na sa mga pahina sa kwento ng tagumpay ng lungsod. Isang kwento na magsisilbing inspirasyon at magdudulot ng positibong kaisipan at pag-asa sa bawat Sanoseño sa pagpapatuloy at pagtahak sa panibagong taon ngayong 2026. Para sa Balitang Sanoseño, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod, back to session na for 2026 at Barangay Graceville, inilunsad ang partnership sa Dali Graceville Branch para sa kalusugan ng mga kabataang Sanoseño. Nagbabalik si Jello Darantinaw. Masiglang sinimulan ng mga miyembro ng ikasyam na Sangguniang Panlungsod ang kanilang unang sesyon para sa taong 2026 sa kanilang pagbabalik trabaho ngayong unang Miyerkules ng taon, January 7, sa SP Session Hall New Government Center, Barangay Dulong Bayan. Sa pangunguna ni Vice Mayor Erlene Bartolome Arsiaga, masayang nagkulitan at nagkamustahan ang bawat isa kasama ang lahat ng mga konsehal mula sa una at ikalawang distrito bilang positibong pagsisimula ng taon para sa sangay ng lehislatura ng pamahalaang lungsod. Kasunod dito ay muling sinilip ng sanggunian ang lahat ng mga panukalang resolusyon at ordinansang kanilang pag-aaralan ngayong taon para sa pagpapatuloy ng ramdam na serbisyo publiko sa bawat pamilyang Sanoseño. Una sa lahat, binabati ko ang pamilyang Sanoseño ng isang mapagpala at mapayapang bagong taon sa ating lahat. And today is our first regular session. And of course, kasama natin ang pamilya ng Sangguniang Panglungsod. Kompleto kami ngayon and of course, kamustahan, kwentuhan about the holiday season and how they spend Christmas and New Year. And we are all looking forward na ngayong taon na ito ay makapagpasa ng mga resolusyon at ordinansa na alam naman natin na kailangan ngayon
para mapakinabangan, of course, ng ating mga kababayang Sanoseño. And of course, sa pangunguna ng ating butihing Mayor Rida Robes and our Congressman Arthur Robes, tuloy-tuloy tayo sa pagsiservisyo at paglilingkod sa ating lungsod. So muli, maraming salamat and God bless Sanoseño. Sa pagbubukas ng taong 2026, umarangkada na rin ang business permit renewal ng mga negosyo sa lungsod sa pamamahala ng Business Permit and Licensing Office o BPLO na nagsimula nitong unang Lunes, January 5 at magpapatuloy hanggang January 20 sa kanilang tanggapan sa Government Service Express, Basement 2 ng SM City San Jose del Monte alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Patuloy naman ang paalala ng tanggapan na kumpletuhin ang mga kinakailangang dokumento sa pagre-renew na nakapost online sa kanilang official Facebook page para sa mas maayos at mas mabilis na transaksyon. Kaugnay nito, para naman sa mga tourism-related establishments sa lungsod, bukas rin ang tanggapan ng City Tourism Office sa parehong lokasyon upang magbigay naman ng DOT Accreditation Assistance para makapag-renew. May inihandang helpdesk ang tanggapan ng turismo bilang paghikayat na rin sa mga kwalipikadong negosyo na magpa-accredit sa Department of Tourism o DOT para sa mga itinakdang pamantayan at pagpapaunlad na rin ng lokal na turismo. Malusog na sinalubong ng Barangay Graceville ang 2026 sa paglulunsad ng partnership sa Dolly Everyday Grocery Graceville Branch para sa sapat na pagkain para sa masaganang bukas ng kabataang San Joseño. Sa inaugurasyon ng programa, 200 kabataan mula sa Graceville Elementary School, Graceville National High School, kasama ang mga kabataan sa ilalim ng 120-day feeding program ng City Health Office ang nakatanggap ng 500 pesos worth gift certificate na kanilang nagamit upang makabili ng pagkain sa Dolly. Saksi sa inaugurasyon ang mga guro ng mga pampublikong paaralan sa barangay, mga kinatawan ng DepEd Schools Division of San Jose del Monte at ang City Health Office, City Health Center 13. Layunin ng barangay sa pamumuno ni Punong Barangay Len Garcia na masiguro ang kalusugan at nutrisyon ng bawat kabataan ng barangay bilang suporta sa kanilang edukasyon at paglaki bilang mabubuting mamamayan ng komunidad. Para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jello Darantinaw, Public Information Office. Samantala, sinalubong naman ng mga barangay sa lungsod ang 2026 sa paglulunsad ng mga cleanup drive at business permit renewal season na, kaya ang proseso mas pinadali ng Business Permits and Licensing Office. Yan at iba pang mga balita sa report ni Narlen Mabanglo. Sama-samang sinalubong ng mga residente ng Barangay Minuyan 5 ang unang araw ng Sabado ngayong 2026 sa pamamagitan ng bayanihan para sa kapaligiran na bahagi ng patuloy na pakikiisa sa Manila Bay Cleanup Rehabilitation and Preservation Program. Pinangunahan niya ng kanilang pamahalaang barangay at pamahalaang lungsod sa pamamagitan ng City Environment and Natural Resources Office o CENRO at National Government Agencies. Ang lingguhang aktibidad na ito ay naglalayong masiguro na malinis ang mga daluyan ng tubig upang maiwasan ang pagbaha at maprotektahan ang kalusugan at kapakanan ng bawat Sanoseño. Kasabay nito nagkasarin ng cleanup drive sa iba't ibang barangay sa lungsod gaya ng Barangay Citrus, Barangay Gumaok Central at Barangay Gumaok West bilang pagtalima sa Basura No Way na programa ni Mayor Ate Rida Robes. Sa pamamagitan ng ganitong programa ay naisusulong ang disiplina sa tamang pagtatapon ng basura at ang bayanihan sa kapaligiran tungo sa mas malinis at maayos na lungsod ng San Jose del Monte. Sa mga Sanoseñong nagnanais magkaroon ng trabaho ngayong bagong taon, may handog na oportunidad para sa inyo ang Public Employment Service Office o PESO ng lungsod at ang Save More Market. Naghihintay sa mga interesadong aplikante ang mga posisyon bilang cashier, bagger, clerk at customer assistant. Magtungo lamang sa Save More Tungkong Mangga mula Lunes hanggang Sabado, 9 a.m. to 3 p.m. Ilan lamang ito sa mga inihandang serbisyong pangkabuhayan ng PESO para sa mga Sanoseño ngayong 2026. Bisitahin lamang ang kanilang official Facebook page upang makita ang mga local recruitment activities na isasagawa ng kanilang tanggapan.
Nagsimula na nitong Lunes, January 5, ang renewal ng business permit ngayong 2026 para sa mga San Joseño business owners sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office o BPLO na matatagpuan sa Government Service Express, Basement 2 ng SM San Jose del Monte. Maaaring magtungo sa kanilang tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon mula Lunes hanggang Biyernes at siguraduhing dala ang inyong kumpletong dokumento kabilang na ang original copy ng inyong Barangay Order of Payment, BIR returns at ang latest Fire Safety Inspection Certificate. Para naman makaiwas sa pila, pwede ring mag-renew ng inyong business permit online. Mag-login lamang sa bpbc.ibpls.com/City of San Jose del Monte, Bulacan. Magtatagal hanggang January 20 ang pagproseso ng business permit renewal. Para sa iba pang detalye, magtungo lamang sa official Facebook page ng City of San Jose del Monte Business Permit Licensing Office. Sa pagsalubong ng bagong taon at sa kanilang pagbabalik sa trabaho, sumailalim sa oath-taking ang mga kawani ng pamahalaang barangay ng Tungkong Mangga nitong Lunes, January 5 na ginanap sa Mini Sports Complex. Pinangunahan ni Punong Barangay Alexander Bong Medina ang panunumpa sa tungkulin na simbolismo ng kanilang pagyakap sa pagbibigay serbisyo bilang mga lingkod bayan. Ito ay nagsisilbing tapat na panata ng mga kawani upang maglingkod ng may integridad, malasakit at dedikasyon na nakatuon sa kapakanan at ikabubuti ng bawat mamamayan ng Tungkong Mangga. Para sa Balitang San Joseño Express, ako si Narlen Mabanglo, Public Information Office. Coordination meeting para sa mga bypass roads at road widening sa lungsod, pinangunahan ni Congressman Arthur Robes. At training para sa bread and pastry making, dinala ng peso sa Barangay Muzon East. Ang mga balitang yan at iba pa, panoorin sa report ni Jeff Andrade. Nagsagawa ng coordination meeting ang mga tanggapan ng pamahalaang lungsod na katuwang sa mga planong proyektong pang-imprastruktura sa pangunguna ni Congressman Arthur Robes sa Congressional District Office itong Huwebes, January 8. Kabilang sa pagpupulong sina City Administrator Atty. Rizal de Mendoza, Office of the City Mayor Chief of Staff Juan Miguel Perez, City Engineering Office OIC Engineer Claire Garduce Francisco, City Assessor Mario Lorenzo, City Building Official Architect Pavel Halog, mga kawani ng City Treasury Office at iba pang mga tanggapan, gayon din ang mga kinatawan mula sa DPWH Bulacan 2nd District Office. Tinalakay sa pulong ang mga planong bypass roads at road widening na isasagawa ngayong taon para sa mas maaliwalas na kakalsadahan at maginhawang daloy ng trapiko sa lungsod. Ang lokasyon ng mga ito ay kasalukuyang sumasailalim pa sa konsultasyon at negosasyon sa mga may-ari ng ilang mga property. Bida ang saya sa pagbubukas ng Jollibee Muzon Drive-Thru sa Barangay Muzon proper. Dumalo sa ribbon cutting ceremony sina Mayor Ati Lido Robes at Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga na nagpaabot ng kanilang suporta sa mga investors ng lungsod. In terms of patronage, in terms of local government facilities, I would always say, if there's Jollibee, nandun na ang progreso. Again, Pinangunahan naman ni Bishop Dennis Villarojo kasama ang mga kaparian ng Bikarya ng San Jose ang bisa at pagbabasbas ng gusali. Ang patuloy na pagdami ng negosyo sa lungsod ay nagbibigay ng oportunidad para sa mga San Joseñong naghahanap ng trabaho at nagpapakita rin ng tuloy-tuloy na progreso at asenso sa buong komunidad. Umarangkada ang ikalawang araw ng bread and pastry making training para sa mga residente ng Barangay Muzon East. Ang full competency training na ito para sa 25 residente ay inulunsad sa pakikipagtulungan sa World Link Institute for Technical Studies Incorporated sa layuning mabigyan ng kaalaman at kasanayan upang makapagsimula ng kanilang mga pagkakakitaan. Matapos ang kabuuang 18 araw ng training, sumailalim sa assessment ang mga trainees para sa National Certification ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA. Kasama si Jello Dalantinaw at Seth Zamora para sa Balitang San Joseño Express, ako si Jeff Andrade, Public Information Office. Narito pa ang iba pang mainit na balita at impormasyon ngayong linggo.
Natanggap na ng 165 benepisyaryo ng Tupad Plus program ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kanilang sahod nitong Biyernes, January 9 sa City Covered Court, Barangay Poblacion 1. Pinangunahan ng DOLE Bulacan Field Office, katuwang ang Public Employment Service Office sa Peso ng Lungsod, ang pagsasagawa ng payout na bunga ng 20 araw na pagtatrabaho ng mga benepisyaryo sa iba't ibang pasilidad ng pamahalaang lungsod. Ang DOLE Tupad Plus ay programang nagbibigay oportunidad sa mga Sanosenyong naghahangad magkaroon ng hanap buhay na may kasanayan sa pagpipinta, minor structural repair at minor electrical repair upang makatulong sa patuloy na pagsasaayos at pagpapaganda ng mga pasilidad sa lungsod ng San Jose del Monte. Upang patuloy na maalalayan ang mga negosyante at namumuhunang Sanosenyo, isinagawa sa pangunguna ng Business Development Office ang Forum on Ease of Doing Business nitong Biyernes, January 9 sa City Convention Center. Layunin nito na mabigyan ng komprehensibong kaalaman ng mga business owners sa lungsod tungkol sa proseso ng pagnenegosyo. Kabilang sa mga natalakay sa programa ay ang tamang pagproseso ng business registration at renewal, locational zoning clearance, occupancy permit o building permit at ang fire safety and inspection certificate. Layunin nito na maihanda ang mga magsisimula pa lang sa kanilang negosyo at mapaalalahanan ng mga may negosyo na sa tamang proseso at maihanda ang mga kinakailangang dokumento upang mapabilis at maayos ang kanilang transaksyon. Samantala, magpapatuloy hanggang January 20 ang business permit renewal na maaaring iproseso sa Government Service Express, Basement 2 ng SM San Jose del Monte, mula Lunes hanggang Biyernes 8 o'clock AM to 5 o'clock PM. Hinihikayat din ng mga Sanosenyo na magproseso nito online upang makaiwas sa pila. Pinangunahan ni Mayor Florida Robes at DepEd CSJDM Schools Division Superintendent Dr. Leonardo Canlas ang pagpupulong ng mga miyembro ng Local School Board nitong Huwebes, January 8 sa New Government Center. Kabilang sa kanilang tinalakay ay ang proposed 2026 Special Education Fund na ilalaan sa mga planong proyekto at programa ng pamahalang lungsod sa sektor ng edukasyon sa San Jose del Monte. Para naman masiguro ang seguridad at kaligtasan ng bawat mag-aaral, kaguruan at kawani ng mga paaralan sa lungsod, napag-usapan din ang pagdadagdag ng mga security personnel upang mas mapaigting ang pagbabantay sa mga eskwelahan. Ang pagpupulong gaya nito ay paraan ng LSB upang siguraduhing dumadaan sa maayos na proseso ang mga programang isinasagawa ng pamahalang lungsod upang mabigyan ng maayos at dekalidad na edukasyon ang bawat kabataang Sanosenyo. Bilang pagdiriwang ng kapistahan ng Poong Nazareno, sama-samang inihatid ng Samahan ng Jesus Poong Nazareno ng Muzon San Isidro Labrador Parish na pinangungunahan ng Kura Paroko Reverend Father Benny Justiniano ang imahe ng mahal na poon sa New Government Center, Barangay Dulong Bayan nitong Biyernes, January 9. Idinaos din ng unang banal na misa ngayong 2026 sa NGC kasama ang mga kawani ng pamahalaang lungsod na nag-alay ng kanilang mga panalangin at pasasalamat. Ang pamamalagi ng imahe ng Poong Nazareno ay simbolo ng matibay na pananampalataya ng bawat Katolikong Sanosenyo at magsisilbing gabay upang mapagtagumpayan ang panibagong taon ng sama-sama bilang isang pamilyang Sanosenyo. Kasama sina Jeff Andrade at Norlin Mabanglo, para sa Balitang Sanosenyo Express, ako si Emery Dig, Public Information Office. At yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo, Sanosenyo. Manatiling nakatutok sa Public Information Office para sa iba pang mainit na balita at impormasyon. Ako po si Brian Ocampo at ito ang Balitang Sanosenyo. Magandang araw, Arya Sanosenyo.